Maya-maya pa ay may isang claw ang ipinakikita sa kwento. At isang orc ang biglang tumalon patungo kay Green dahilan para mabitawan nito si Lucy at takot itong pinagmamasdan ang orc na nasa kanyang itaas. Habang papalayo na ang atake ng orc ay kaagad pinahinto. Ito ni Lucy dahilan para tumigil ito sa pag-atake. Habang pinagpawisan ang tungaw na si Green ay napansin nito ang sugat nito sa leeg sanhi ng atake ng orc. Isang maliit na sugat ang bumungad sa kwento na may kakaunting patak na dugo. Mabilis naman pinunasan ni Green ang leeg nito, at nang makita niya ang dugo ay sumigaw ito ng malakas at hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Maya-maya pa ay kumaripas na itong tumakbo palabas at sumisigaw na ayaw pa daw niya mamatay. Tumitili pa ito at naghahanap ng witch para gamutin ang kanyang sugat sa leeg. Nang makalabas na ng tuluyan ng iyakin na si Green ay si Lucy naman ay nagpasalamat sa orc dahil sakto lang daw ang pagdating nito. Pinapakilala naman sa kwento na ang orc ay si Jones, isa itong orc na galing sa lahi ng mga leopard at bodyguard din ito ni Lucy. Maya-maya pa ay malungkot nang nagsalita si Lucy at nagsabi na sa mga plano ng unang prinsipe ay nahulog na sa bitag ang pangalawang prinsipe. Nagulat naman si Jones sa kanyang narinig, kaya nagtanong ito na may pagtataka kung nais daw bang patayin ni Lucia si Green gamit ang sarili nitong mga kamay. Malungkot naman na sumang-ayon si Lucy. Pinaliwanag nito na kunyari binalita ni Lucia na kumakampi siya dito, kaya ang ikalawang prinsipe na si Green ay malalaman nito para ibuhos ang galit sa kanya. At nang aabot na sa sukdulan ang galit ni Green sa kanya ay dito napapasok si Lucia para kunyari na ililigtas lang siya nito at aksidente kunyari na mapapatay ang pangalawang prinsipe. Muli namang nagtanong si Jones kay Lucy na kung hindi nito napigilan kanina ay siguradong patay na pala ngayon ang ikalawang prinsipe. Hindi naman sinagot ni Lucy ang tanong ni Jones, bagkus ay nagsabi ito na ang pag-aagawan ng trono sa dalawang prinsipe ay nasa sukdulan na sa kaguluhan. Ang unang prinsipe ay sinusuportahan ng mga Ministry of Interior, at ang ikalawang prinsipe naman ay suportado ng mga kawal na talagang halos pantay ang laban ng dalawa. Pati ang ikaapat na prinsipe ay gumawa na din ito ng aksyon kamakailan. Muli pang nagsabi si Lucy na sana ang kanyang amang hari ay magtalaga na ito ng susunod sa trono nang sa ganon ay hindi na mag-away-away ang mga prinsipe para sa trono, pero dapat daw ay gawin ito sa lantarang paraan. Tumingin naman si Jones at sinabihan si Lucy na nasa panganib daw ito sa ngayon. Sa narinig ni Lucy ay ngumiti lang ito. Ilang sandali pa ay hinawakan nito ang buntot ni Jones at masaya na nagsabi na hindi siya natatakot dahil naririto naman daw ito. Sa ginawa na paghawak ni Lucy sa buntot ni Jones ay kinilabutan ito at nagsabi na pang ika-74 na beses na nitong hinawakan ang kanyang buntot sa buwang ito. Naging seryoso naman muli si Lucy at nagsabi na kailangan nilang bisitahin ang kanyang tatay dahil tiyak niya na boring na ito sa tagal bago sila nakakwentuhan muli. Nalipat ang kwento sa kwarto na may nakahiga na matanda. Kinumusta naman ni Lucy ang kanyang tatay at nagsabi na mas maayos na daw ang kakayahan nito kumpara noon. Sumang-ayon naman ang matanda at masaya daw ito dahil nakita niya si Lucy. Ganoon din naman ang sinabi ni Lucy sa kanyang tatay. Maya-maya pa ay nagsabi ang hari kay Lucy na nabalitaan niya daw na nagtungo sa silid nito si Lucia at Green para makita ka. Malumanay naman na sumang-ayon si Lucy at nagsinungaling ito sa hari at nagsabi na nag-aalala daw sa kanya ang kanyang mga kapatid. Umupo naman ang hari at hinawakan nito ang kamay ng kanyang anak at nagsabi na alam niya na mabait daw itong si Lucy. Kaya pinayuhan niya ito na pumasyal daw ito ng kahit saang lugar para makapagtanggal ng stress. Muli pa itong nagsabi na ang mundo daw ay napakalaki, kaya huwag daw nitong ubusin ang oras nito sa capital. Biglang napunta ang eksena sa dalawa na naglalakad, nakangiti na nagtanong. Si Lucy kay Jones kung may gusto daw ba itong puntahan na lugar. Sumagot naman si Jones na kung saan pupunta ang prinsesa ay doon din ang gusto niya. Sa narinig ni Lucy ay maamo itong tumingin kay Jones at nakangiti na sabihan si Jones na napakabuti daw nito sa kanya, kaya niyaya niya ito na mamasyal sa kahit saang lugar. Namumula naman na sumang-ayon si Jones sa mga sinabi ni Lucy. Samantala isang katulong ang lumapit kila Lucy at nagsabi na sina Darlene at Catherine ay nakabalik na daw dito sa capital. Sa narinig ni Lucy ay ngumiti ito at nagsabi na kailangan niya na magpaalam sa dalawang iyon. Ngunit hindi niya alam kung anong kaguluhan na naman kaya ang ginawa ni na Darlene at Catherine.
Ang kwento ay napunta sa shop ni Darlene sa Capital City. Sa labas ng shop nito ay maraming mga tao ang nagkagulo dahil mayroon daw mga kakaibang mga bagay ang dala ni Darlene. Sa loob ng shop ay binati ni Darlene ang mga tao at nagsabi na marami daw mga bagong paninda siya ngayon, mga kakaibang bagay ito at special na tiyak na magugustuhan daw nila. May mga tungaw naman na nagsabi na ipakita daw nito ang mga paninda niya. May sumang-ayon naman sa likod nito. Dahil sa mga sinabi ng mga tungaw ay masaya na pinakita ni Darlene ang mga tela. Pinaliwanag nito na ang tela daw na ito ay ibang-iba sa mga tela na kanilang nalalaman, dahil malambot at napaka-smooth ng mga klaseng tela ito, pwede daw nila itong hawakan para kanila itong maramdaman at mapatunayan. Mabilis naman na hinawakan ng ibang tao ang tela, pero ang ibang mga tungaw ay nagduda dahil parang gawa lang naman daw ito sa abaka. Kaya ano naman daw ang pagkakaiba nito sa ibang tela? Muli din naman na sumang-ayon ang isa ding tungaw. Pero ang ibang tao na humawak sa tela ay labis ang pagkamangha nito dahil sa lambot ng tela na ito. Makikita naman ang dalawang tungaw na tila nagtaka sa mga nakikita nila. Ilang araw pa ay nagkagulo na ang mga tao dahil nagustuhan nila ito, kaya ang ibang tao ay nagpahayag na bibilhin niya daw lahat ng mga tela. Maging ang dalawang tungaw na kaninang nagduda ay nagustuhan din ang mga tela. Sa mga nakita ni Darlene ay nakangiti itong nagsabi na huwag daw silang mag-alala dahil ginagarantiyan niya na sapat ang supply sa tela. Bukod sa tela ay mayroon pang ibang mga item ang kanyang binibenta. Sa mga narinig ni dalawang tungaw ay napatingin ito at nagtanong kung ano pa daw ang iba nitong paninda. Ngumiti naman ng bahagya si Darlene, kaagad na din itong binuksan ang isang bote ng alak at naglabas na din ito ng mga baso. Habang sinasalina ni Darlene ang mga baso at nakangiti itong nagsabi na ang kanyang hawak ngayon ay isang matapang na alak. Ilang sandali pa ay tinikman na ng dalawang tungaw ang alak, at namumula ang mga pagmumuka nito dahil masarap daw ang alak na ito. Ang isa naman ay nagsabi na mas masarap daw ito kumpara sa ibang alak. Maya-maya pa ay kumukuha si Darlene ng mga gulay at isda at nakangiti na nagsabi na, sabayan daw nila ng mga ito habang sila ay umiinom ng alak. Mabilis din naman na tinikman ng dalawang tungaw ang mga pagkain na hinain ni Darlene. Labis ang pamumula ng mga pagmumuka nito dahil masarap daw ang mga pagkain na ito. Ilang sandali pa ay nilabas na ni Darlene ang mga papel. Pinaliwanag nito na ang papel na nasa kanyang harapan ay may dalawang uri, ang isa ay makapal ang klase at ang isa naman ay manipis. Ang manipis na papel ay pwede nilang gamitin sa pamunas sa kanilang mga mukha at wetpo, na tinatawag din itong tissue. At ang makapal na papel ay pwede nila itong sulatan. Pinuri naman ng mga tao ang papel na manipis dahil malaking tulong daw ito sa kanilang pang-araw-araw. Kaya ang reaksyon ni Darlene ay masayang-masaya at sumulyap ito kay Catherine na may masayang pagmumuka. Habang masaya ang lahat ay mayroon naman bumasag sa kanilang okasyon. Isang tipaklong ang pag-alit na nagsabi na tigilan na daw nila ang pagbebenta dahil nabalitaan niya na mayroon itong binibenta na pabango. Totoo daw ba ito? Seryoso naman na nagsabi si Darlene na mayroon nga, at ito ang kanyang huling produkto na ipapakita sana sa kanilang lahat. Kaagad naman binuksan ni Darlene ang pabango at sinabi nito na ito daw ang kanyang binibenta na pabango. Kaagad naman kumalat ang halimuyak ng pabango at naamoy ito ng lahat ng naroon sa shop. Ngunit talagang may kontrabida sa eksena, kaya muling nagalit ang tipaklong at nagsabi na kung ano naman daw ang special sa pabango na yan. Halos pareho lang naman daw ito sa ibang pabango. Ngunit ngumiti lang si Darlene at nagsabi na ang kanyang pabango ay naiiba sa ibang pabango. Dahil ang ordinaryong pabango ay umaabot lang sa 10 oras tumatagal ang amoy. Ibahin daw nito ang kanyang binibenta na pabango dahil umaabot sa 180 na araw tumatagal ang amoy nito. Sa mga narinig ng mga tao ay nagulantang pa lalo sila at hindi makapaniwala na aabot sa 180 na araw ang amoy nito. Nagsabi pa ang isa na kung ganito daw ang kanyang pabango ay hindi na siya madalas maglagay. Nilatag naman ni Darlene ang mga pabango at pinaliwanag nito na mayroon 5 level ang mga pabango. Ang pinakamurang pabango ay nagkahalaga ng 88 na silver coins. Sa mga paliwanag ni Darlene ay masayang nagsabi ang ibang tao na bibili daw siya ng isang pabango at yun ang nagkahalaga ng 88 na silver coins, ang isa naman ay nagsabi na ang bibilhin niya naman daw ay ang pinakamahal. Isang tao naman ang bukod tanging hindi natutuwa at tila mayroon itong kakaiba na ekspresyon.
Nagsabi ito sa kanyang isipan na kailangan daw niya may report sa ika-4 na prinsipe ang patungkol dito sa tindahan na ito. Dahil tinitiyak niya na itong babae ay malaki ang kikitain sa lahat ng mga produkto nito. Kaagad na din itong tumalikod para umalis. Nagsabi pa ito sa kanyang isipan na ang babaeng ito ay mayroon ding tinda na pabango, at alam naman ng lahat na ito ang negosyo ng ika-4 na prinsipe. Kaya kung malalaman ito ng prinsipe ay tiyak na magagalit ito dahil inaagawan ito ng negosyo. Napansin naman ni Darlene ang presensya ng mga kawal ng ika-4 na prinsipe kaya nabahala ito na baka kung anong gawin sa kanila ng tungaw na ito. Hinawakan naman ni Catherine ang nag-aalala nitong kaibigan. Sinabihan niya ito na hanggat naririto siya ay hindi nito kayang galawin ng ika-4 na prinsipe si Darlene. Malumanay naman na nagpasalamat si Darlene sa mga sinabi ni Catherine. Makalipas ang ilang oras ay natapos na ang pagbenta ni Darlene sa mga produkto nito. At makikita natin na naging lantang gulay na ito sa sobrang pagod nito, at nagsabi na sa wakas daw ay natapos din. Masaya naman na nagsabi si Catherine na good job daw dahil marami na itong pera ngayon. Habang hinihigop nito ang kape ay pabiro itong nagsabi na marami naman daw itong pera kaya pautangin na siya nito para pambili niya ng loot. Bakas naman ang inis ni Darlene sa sinabi ng kanyang kaibigan. Samantala biglang may isang nilalang ang nasa pinto at nagsabi na kung naging maayos daw ba ang negosyo ni Miss Darlene ngayong araw. Tumingin naman ang dalawang dilag at tinawag nila itong ika-4 na prinsipe. Ipinakikilala naman sa kwento ang isang kakaibang nilalang at ito ay ang ika-4 na prinsipe na si Dinqueda, at ang prinsipe na ito ay prinsipe sa England at Romania. Sa nakita ni na Darlene ay kaagad na silang tumayo at binati ang ika-4 na prinsipe. Nagsabi naman si Darlene na isang maliit lang daw na negosyo ang kanyang pinagkakaabalahan. Tinanong naman ni Catherine ang tungaw kung bakit daw ito naririto. Ano daw ang kanilang maipaglilingkod? Sumagot naman ang tungaw na naparito siya dahil nabalitaan niya na nagbebenta daw ito ng mga pabango. Dagdag pa nito na curious lang siya sa pabango na ito. Tinanong niya pa kung naubos na daw ba lahat ng pabango na binibenta nito. Mabilis naman na nagsabi si Catherine na oo naubos na daw ito. Ngumiti naman ang tungaw at nagsabi na hindi naman daw siya pumunta dito para bumili. Biglang nag-iba ang pagmumuka nito na parang halimaw, at nagtanong kay Darlene kung sinong tao ang may gawa sa pabango na kanilang tinitinda. Wala namang nasabi ang dalawang dilag sa tanong ng tungaw. Kaya tumalikod ito at muling nagsabi na gumawa daw siya kamakailan ng isang bagong formula ng pabango, pero sa kasamaang palad ay ninakaw ang formula na ito. Kaya sa kanyang palagay na ang pabango na binibenta nito ay ito ang formula na kanyang ginawa at ginagamit ito ng nagnakaw ng kanyang formula. Dahil sa mga narinig ni Catherine ay nagalit ito at akma na sana nitong hambalusan ang tungaw pero pinigilan lang ito ni Darlene. Muli pa itong tumingin ng kakaiba at nagsabi sa dalawang dilag na batid naman daw ng lahat na ang negosyo sa pabango ay kanya. Kaya huwag na daw itago ni Miss Darlene ang kriminal na nagnakaw ng kanyang formula. Sa mga narinig ni na Darlene at Catherine ay nagulantang sila at sobrang gulat dahil hindi sila makapaniwala na sasabihin ito ng ika-4 na prinsipe sa kanila. Maya-maya pa ay nakita ni na Darlene na mayroon dumating na ibang tao. Kaya tumahimik na lang sila at tumingin na lang sa dumating na tao. Napansin naman ng ika-4 na prinsipe ang mga nangyayari, kaya nagtanong ito kila Darlene kung ano daw ang mali. Ilang sandali pa ay nakangiti naman na nagsalita si Lucy na naririto na daw siya. Nakita naman nito ang kanyang kapatid, kaya tinanong niya ito kung bakit daw ito naririto. Seryoso naman na nagsabi ang prinsipe na mayroon lang daw siyang sinabi kay Miss Darlene. Nag-aalala naman na nagsabi si Lucy sa kanyang kapatid na kung mayroon daw bang nasabi si Darlene na kakaiba sa kanya. Humingi pa ito ng tawad sa kanyang kapatid dahil pala biro lang daw itong babae. Sana daw ay mapatawad niya ito. Nakabusanggat naman na nagsabi ang prinsipe na wag daw itong makialam sa kanilang pinag-uusapan. Ngunit lumapit lang si Lucy sa kanyang kapatid at nakangiti itong nilambing ang pogi nitong kapatid na sana patawarin niya na daw ito. Sa mga kinikilos ni Lucy ay walang nasabi ang ika-4 na prinsipe at tumalikod na lang tumingin ito. Sa mga nakita ni na Darlene at Catherine ay halo ang kanilang mga ekspresyon. Makikita natin na medyo natuwa si Darlene sa dalawang magkapatid dahil sa kanilang paglambingan. Ngunit iba naman ang ekspresyon ni Catherine dahil galit pa rin ito sa pagmumuka ng prinsipe.
Ilang sandali pa ay nagpaalam na itong prinsipe kila Lucy at sinabihan niya ito na magsaya na lang daw ito na kausapin si Miss Darlene. Samantala ay nag-usap na sina Darlene, Catherine, at Lucy. Nagsabi si Catherine na buti na lang daw at dumating si Lucy, kung hindi ay gagawa ng eksena si Ding Kodak na yun. Nakangiti naman na nagsabi si Lucy na kahit hindi siya dumating dito ay kaya naman daw ni Catherine na pakalmayan ang kanyang kapatid. Ilang sandali pa ay inalok na ni Darlene sina Lucy na uminom ng inihanda niyang milk tea. Kaagad naman tinikman ni Lucy at natuwa ito sa sarap ng lasa nito. Niyaya niya pa si Jones na tikman din daw nito, na kaagad naman tumanggi si Jones. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay makikita natin na masayang tinatamasa ni Jones ang milk tea na animoy isang bata. Nagsabi naman si Lucy na ang amoy daw ng milk tea ay napabango. Kaya nagtanong ito kung magkano naman daw ang ganitong inumin. Mabilis naman na nagsabi si Darlene na isang regalo lang daw ito galing ng Ziyang City, at hindi ito pinagbebenta. Sa narinig ni Lucy ay bahagyang nalungkot ito dahil ang alam niya ay nasa Ziyang City ang mga bagay na hinahanap ng kanyang kapatid. Muli pa itong nagsabi na panatilihin sana nilang sekreto ang lahat ng mga ito, dahil batid niya na ang kanyang kapatid ay mahilig manloko sa mga tao. Kaya kung malalaman niya ang patungkol sa Ziyang City ay tinitiyak niya na magkakaroon ng kaguluhan ang lungsod na ito. Nakangiti naman na nagsabi si Darlene na kung mangyari man daw iyon ay okay lang, dahil ang Ziyang City ay isang lungsod na lumalago. Malalaman din kaagad kung may manloloko dahil maraming mga merchant ang mga nagpupunta doon at isa na daw siya sa mga iyon. Bahagyang ngumiti naman si Lucy sa kanyang mga narinig at nagsabi na magandang balita daw pala iyon. At least ang kanyang kapatid ay hindi na siya kaya nitong itumba pagdating sa mga ganyang usapin. Napansin naman ni Catherine ang mga sinabi ni Lucy, kaya nagtataka itong nagtanong kung bakit labis naman daw ang pag-aalala nito kay Darlene ngayon. May nais daw ba itong sabihin sa kanila? Bahagyang nalungkot na nagsabi si Lucy na aalis daw siya sa capital. Sa mga narinig ni Catherine ay nagtanong naman na may pag-aalala kay Lucy kung saan naman daw ito pupunta sa ganitong winter season. Si Darlene naman ay nagtanong kay Lucy na kung umabot na daw ba talaga sa ganitong punto. Sumang-ayon naman si Lucy sa sinabi ni Darlene, at sinabi niya pa kay Darlene na matalino daw talaga ito. Sa narinig ni Catherine ay nagtaka ito at nagtanong kung ano daw ang pinag-usapan nilang dalawa dahil wala daw siyang maintindihan. Pinaliwanag naman ni Darlene kay Catherine na noong pumunta sila sa Ziyang City ay may sakit na ang hari, kaya nababatid nito na may mangyayari na agawan ng trono. At yun na nga ang nangyari dahil ang dalawang prinsipe ay nag-aagawan ng trono, dahil alam ng dalawang prinsipe na itong si Lucy ay mahal na mahal ng hari, at wala naman balak na sumuporta si Lucy sa alinman sa dalawang kapatid nito. Dahil dito ay naiipit ngayon si Lucy dahilan pati ang buhay nito ay nasa panganib. Sa mga narinig ni Catherine ay napatayo ito at pagalit na sumigaw, kaya daw ba aalis sa capital si Lucy para iligtas ang buhay nito? Ganun ba? Sumang-ayon naman si Darlene, at nagsabi pa ito na hanggat walang pinipiling kakampi si Lucy ay gagawa ng mga paraan ang dalawang prinsipe para makuha nila si Lucy. Malungkot naman na nagsalita si Lucy na habang malapit siya sa kanyang mga kapatid ngayon ay hindi niya masabi ang kanyang kaligtasan, pero hanggat naririto si Jones ay walang naglalakas ng loob na pagbantaan ang kanyang buhay. Dagdag pa nito na kamakailan ay nagbalak ang unang prinsipe na ma-frame up si Jones sa pamamagitan ng pagpatay sa pangalawang kapatid. Kaya natatakot siya ngayon dahil baka masigit pa ang gawin ng mga kapatid niya sa mga darating pa na araw. Hinawakan naman ni Catherine ang kamay ni Lucy at tumingin ito na may naawa na pagmumuka. Kaagad na din itong nagsabi si Catherine na kung ang kanyang mga kapatid na lang kaya ang paalisan ng malayo. Sumagot naman si Lucy na ang kanyang tatay na hari na mismo ang nag-utos na umalis muna sa capital. Tumingin naman si Lucy kay Catherine at malumanay na nagsabi na hindi daw makakalusot si Catherine sa usapin na ito, dahil narinig niya na ang kanyang oldest brother at ikaw ay binabalak na ipag-asawa ng tatay nito na duke. Sa mga narinig ni Catherine ay kinilabutan ito ng todo at hindi makapaniwala, kaya daw pala nagtanong sa kanya ang tatay niya kahapon kung ano daw ang masasabi niya sa unang prinsipe. Mayroon palang niluluto na ganitong plano. Ilang sandali pa ay niyakap ni Lucy ang umiiyak na kaibigan, at sinabihan niya si Lucy na ayaw niya daw itong ipangasawa sa ipokrito na kanyang kapatid.
Malungkot naman na pinagmamasdan ni Darlene ang dalawa niyang kaibigan at hindi siya makapaniwala na ganitong problema ang dinadala ng mga ito. Dahil dito ay sumigaw ito at nagsabi na kung nasa panganib daw ang buhay nito at palagi itong may banta sa kanyang dalawang kapatid, ang mga ito ay mga hamak at walang mga kakayanan. Kaya kung ganoon ay ikaw na lang kaya ang maging reyna. Sa mga sinabi ni Darlene ay nagulantang ang dalawang dilag at tumingin kay Darlene na may gulat na ekspresyon. Sa narinig ni Catherine ay tumayo ito na may pag-aalala, sinabihan niya si Darlene na huwag na daw nito muling banggitin ang ganitong salita. Dagdag pa nito na kahit may talento na maging reyna si Lucy ay hindi ito katanggap-tanggap ng mga hangal na noble. Dahil ayaw ng mga ibang noble na maging makapangyarihan ang isang babae, kaya ang resulta ay lalong dadami ang magbanta sa buhay ni Lucy kung malalaman ng mga noble na may balak itong maging reyna. Bukod pa dyan ay pati ang kanyang mga kapatid ay lalo pa ang mga ito persegido na patayin si Lucy. Si Lucy naman ay bahagyang ngumiti at nagsabi na isa lang siyang maliit na prinsesa na mahilig gumawa ng mga nobela, kahit gustuhin man niya na maging reyna ay wala siyang sapat na tao at pera na pwedeng sumuporta sa kanya. Ilang sandali pa ay biglang tumahimik ang silid dahil sa mga pahayag ni Lucy at halo-halo ang mga isipin ng magkakaibigan. Kaagad naman binasag ni Catherine ang katahimikan at nagtanong kay Lucy kung saan naman nitong balak na magpunta. Nakangiti naman na nagsabi si Lucy na wala pa siyang naiisip na pupuntahan, pero mas maigi siguro kung sa malapit lang na lugar. Narinig naman ni Darlene ang mga sinabi ni Lucy, kaya sinabihan niya ito kung wala pa itong naiisip na lugar ay nirekomende niya na sa Siang City ito pumunta. Bukod sa maganda ang environment doon at marami din ang mga himala na bagay-bagay, na sa kanyang palagay ay tiyak na magugustuhan nito. Gulat naman na nagsabi si Lucy at nagtanong kung tunay na maraming mga himala sa lungsod. Sumang-ayon naman si Catherine at sinabi niya na doon daw ito magpunta dahil napaka-special ang lungsod na iyon, dahil masaya naninirahan ang mga orc at tao doon. Masaya pa nitong pinagmalaki na si Elisa daw ay doon din nakatira sa ngayon, bukod pa dyan ang mga pagkain daw doon ay napakasarap lahat. Sa narinig ni Lucy ay nagulat ito dahil hindi siya makapaniwala na ang orc at tao ay nagsasama ng mapayapa sa lungsod ng Siang City, kaya nagtanong ito kung tunay daw ba iyon. Masaya naman na sumang-ayon ang dalawang dilag sa tanong ni Lucy. Maya-maya pa ay lumingon ito kay Jones si Lucy at niyaya niya ito na doon sila magpunta sa Siang City, na kaagad naman sinang-ayunan ni Jones sa nais ng kanyang prinsesa. Ang eksena ay napupunta sa Forbidden Mountain kung saan naruroon ang training camp ng Siang City. Isang gininto ang karwahe ang naglalakbay. Sa loob ng karwahe ay nag-talk on ang dalawang lovebird na talagang sinusulit nila ang pagkakataon. Matapos ng talk on ay nakangiti si Louis Feng na nagsabi sa kanyang iniibig na matagal na daw muli silang nagkaroon ng ganitong pagkakataon para sa kanilang mga sarili. Nakangiti naman na sumang-ayon si Mina sa pahayag ni Louis Feng. Habang pinagmamasdan ni Louis Feng ang labas ay nagsabi ito na patuloy pa rin ang pag-ulan ng snow, kaya ang pupuntahan nila ngayon ay ang training camp ng mga elf. Isang nilalang naman ang kumatok sa bintana at nagsabi na ayon daw sa safety department ay patuloy pa rin daw ang pagsasanay ng mga elf. Si Boy Peklat pala ang kumatok at muling nagsabi na malapit na daw ang lokasyon kung saan nagsanay ang mga elf. Nakangiti naman na nag-utos si Louis Feng na puntahan daw nila ito ngayon, na kaagad din naman sinang-ayunan ni Boy Peklat. Biglang lumipat ang kwento kung saan ay nagsumigaw si Elisa na ayusin daw nila ang pagpatama ng mga palaso, gawin daw nila na isabay sa paghinga ang pagtira sa pana. Kaagad naman sumang-ayon ang mga elf. Maya-maya pa ay naputol ang kanilang pagsasanay nang may napansin silang papalapit sa kanila. Nang makilala ito ni Elisa ang paparating ay sinabihan niya ang mga elf na pumila ng maayos dahil paparating ang kanilang Lord Castellian. Nang makalapit si Louis Feng ay nagtanong ito kay Elisa kung ito daw ba ang paraan niya para sa pagsasanay nila. Masaya naman na sumang-ayon si Elisa at pinagmalaki nito na maayos naman daw ang shooting range nila, at ang susunod na pagsasanay ay ang mabilis na pag-atake. Sa mga narinig ni Louis Feng ay nagtanong ito kay Elisa kung may mga gumagalaw daw na silang target na pwede nilang patamaan ng may sapat na layo. Sa mga sinabi ni Louis Feng ay nagtaka naman na nagtanong si Elisa kung AI daw ang mga ito na pinagsasabi ni Louis Feng. Kaagad naman na dismayado na nagsabi si Louis Feng na kalimutan daw muna nila ito at mamaya niya na ito sasabihin. Nagtanong naman muli si Louis Feng kung kumusta naman daw ang kanilang training sa pagtago.
Masaya naman na pinagmalaki ni Elisa na ayos na daw ang mga iyon. Ayon sa mga kagustuhan ni Luifeng ay nagagawa na makapagtago ang mga elf at hindi ito makikita kahit malapit lang ang lokasyon. Dahil sa pagiging kampante ni Elisa ay sinubukan ni Luifeng ang kanilang galing sa pagtago. Kaya pinapante niya ito sa gubat at bibigyan niya sila ng 20 na minuto para makapaghanda sa pagtago. Masaya naman na nagsabi si Elisa na wala daw problema at gagawin daw nila ito. Kaagad naman sumang-ayon si Luifeng. Ilang sandali pa ay lumapit si Mina sa target, at masaya ito dahil halos sa bullseye daw lahat ang tama ng mga palaso. Talagang magagaling daw ang mga elf sa pag-asinta. Umiling naman si Luifeng at nagsabi na kailangan pa daw magsanay ang mga elf dahil hindi naman gumagalaw ang mga target. Kaagad na itong nagsabi sa kanyang isipan na sana ang pagtago ng mga elf ay masurprise siya. Lumipat ang kwento sa gubat kung saan pumunta sina Elisa para magtago. Habang naglalakad sila ay napansin nito ang isang bangkos na mga dahon sa daan, kaya sinabihan niya ang nakatago doon na lumabas na dahil paano nagkaroon ng mga tuyong dahon sa ganitong umuulan ng snow. Ilang sandali pa ay lumabas na nga ang isang elf, pinayuhan naman ni Luifeng ang elf na sa sunod daw na magtago ito sa gitna ng mga snow, ay gumamit ito ng mga tuyong sanga para kahit papaano ay hindi ito mahalata at makakahinga pa rin ito kahit patuloy ang pag-ulan ng snow. Muli namang naglakad sina Luifeng, at isang kakaibang hugis ng bagay ang nasa daan kaya kaagad nang nagsabi si Luifeng na lumabas na daw ito dahil halatang halata ang pinagtaguan nito. Ang snow daw ay tuloy-tuloy ang pagbagsak, kaya hindi daw dapat ganyan ang magiging anyo ng snow. Habang naglalakad muli sina Luifeng ay halatang dismayado ito dahil ang ginawa na pagtago ng mga elf ay mabilis nang mapapansin kahit ang mga baguhan na mga knight at mga hunters. Ngunit iba naman ang reaksyon ni Mina dahil mangha ito kay Luifeng dahil nalalaman daw nito nang mabilis ang mga kinaroroonan ng mga elf. Ilang sandali pa ay may isang nakalutang na buhok sa isang bundok ng snow, kaya malungkot na sinabihan ni Luifeng na lumabas na daw ito dahil kitang-kita ang ulo nito. Dapat maglagay man lang daw ito ng tela sa kanyang ulo kung gagawin ang ganyang paraan. Isa muling lokasyon ang natagpuan ni Luifeng dahil halata daw na may naroon kung ganyan ang gagawin na porma. Isang elf na muli ang kanyang nakita sa itaas ng puno at sinabihan niya na bumaba na daw ito. Subukan daw nito linisin ang mga snow sa puno para hindi siya matagpuan. Samantala biglang nagsalita si Mina na hindi pa daw nila nakikita si Elisa. Namangha naman ng bahagya si Luifeng at sumang-ayon sa sinabi ni Mina. Muli pa itong nagtanong sa kanyang mga kasamahan kung alam daw ba nila kung saan nakatago si Elisa. Mabilis na umiling ang mga ito na halata na wala silang alam. Muling nalungkot si Luifeng dahil pati pala ang mga kasamahan niya ay hindi alam ang lokasyon ni Elisa. Tinanong niya si Boy Peklat kung ano daw ang naging panahon kagabi. Mabilis naman na sumagot si Boy Peklat na malakas ang pag-ulan ng snow na may kasamang malakas na hangin. Kaagad naman tinapik ni Luifeng ang nakatumpok na snow at nagsabi, na kung malakas ang hangin dapat isang direksyon lang ang mga nakatumpok na snow. Kaya pinalabas na nito si Elisa. Hindi rin nagtagal ay malungkot na lumabas si Elisa sa mga snow. Kaagad naman napagtanto ni Mina na tama daw ang kanyang master dahil dapat parehas lang dapat ang mga hugis ng mga nakatumpok na snow, kaya napansin ito ng kanyang master dahil iba ang hugis ng pinagtaguan ni Elisa. Ilang sandali pa ay pinaliwanag na ni Luifeng ang mga dapat gawin ng mga ito kung paano sila dapat magtago ng maayos na hindi sila basta-bastang matatagpuan. Habang pinapaliwanag ni Luifeng ang mga dapat gawin ay bakas naman sa mga elf ang seryosong pakikinig. Maya-maya pa nang matapos na maipaliwanag ni Luifeng, ay tinanong siya kung wala na daw bang mga katanungan. Ngunit sa kanyang isipan ay masaya dahil malaking tulong ang kanyang nabasa patungkol sa Special Force documentary. Nakangiti pang muli nagsabi si Luifeng sa mga elf na magsanay pa sila nang sa ganon ay natutunan nila na hindi matagpuan ng mga kaaway. Malalaman nila ito kung makapatay na sila ng kaaway sa pamamagitan ng pagtago. Masaya naman na sumang-ayon ang mga elf sa pahayag ng ating bida. Bahagyang ngumiti naman si Luifeng dahil napansin niya na ang mga elf ay mabilis nitindaan ang mga dapat gawin na kanyang pinaliwanag kanina. Samantala lumapit naman si Boy Peklat kay Luifeng na oras na daw para sila bumalik sa kastilyo. Nakangiti naman si Luifeng kay Boy Peklat na huwag daw muna itong magmadali dahil ngayon lang muli sila nakalabas, at sa kanyang pagkakaalam ay malapit na din dito ang kampo ng kanilang mga sundalo.
Kaagad din naman sinang-ayunan ni Boy Peklat ang sinabi ng ating bida, ngunit nag-isip si Louis Fang dahil malapit ng paparating ang spring season kaya kailangan nilang mag-recruit pa ng mga karagdagang sundalo. Pero sa ngayon ay kailangan muna niyang alamin ang kalidad ng mga sundalo. Kaya muli itong lumingon kay Boy Peklat na pupunta sila sa kampo ng sundalo mamayang gabi para isang sorpresang pagbisita. Mabilis naman na sumang-ayon si Boy Peklat kay Louis Fang.